Sabi nila, kapag nag-abroad ang isang tao, tatag ng loob ang kailangan. Dapat maging kasing tigas ng bakal, kasing tibay ng semento, at kahit pa kasing manhid ng ex na hindi na binalikan. 3 buwan pa lamang si Maria sa Madrid, pero parang ang tanging tumigas lang sa kanya ay ang mga kalyo niya sa kamay, kakalampaso ng sahig. Si Maria, mahinhin naman pero may tinatagong landi. Normal naman yun para sa kanya. Sino bang walang tinatagong kalandian sa katawan? Hindi siya naniniwala na siya lang ang ganito. OFW siya pero may desire rin naman siya. Na sa ngayon ay hanggang sa imahinasyon lang muna at sa panaginip. Isang simpleng Pinay na nangarap, nag-impake, lumayas at nakipagsapalaran. Ang mission niya, kumita ng euros para sa pamilya dahil isa siyang breadwinner. Ang realidad niya doon na minsan hindi naiisip ng mga kapatid niya. Tagalinis siya ng mansyon ng isang lalaking akala mo hinulog mula sa langit dahil sa sobrang gwapo. Ang amo niya ay si Vandrik. Oo, Vandrik. Unique ang pangalan, di ba? Tunog mayaman, tunog mabango, at tunog may 6 packs of abs. Tingin pa lang nito, alam na ni Maria ang nais nito. Nabiyudo si Vandrik at ngayon binata na siya sa edad na 35. Well, sobrang bait at sa totoo lang nakakalaglag panty tingin pa lang nito. Pero ang problema, kulang na lang ay lagyan nito ng waiting list ang gate ng mansyon dahil sa rami ng babaeng lumalabas-pasok sa buhay niya. Oo, babaero ang amo niya, palibhasa gwapo, at si Maria, wala, deadman na lang, malaki sahod niya, kaya iniinda na lang niya ang ingay na naririnig niya. Bumalik si Maria sa realidad at itinigil ang malalim na iniisip. Bandang 11:00, tahimik na ang buong bahay. Katatapos lang ni Mariang mag-skincare. Dahil kahit pagod, dapat fresh pa rin ang made in the Philippines niyang ganda. Plano niya nang matulog nang makarinig siya ng malalakas na kalabog sa main door. Maria! Maria! Ayúdame! Help me! Madaling bumaba si Maria. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang lasing na si Vandrik. Magulo pa nga ang buhok at ang luwag ng necktie. Tapos ay amoy alak na parang naligo sa isang bote ng mamahaling wine. Sir Vandrik, Diyos ko, akala ko kung ano na. Sabi ni Maria habang inaalalayan itong maglakad papunta sa sofa. Inom-inom kasi hindi naman pala kaya. Bulong niya pa rito. Hindi naman ito naiintindihan kaya naman malaya siyang magtagalog. What? What are you? Inom-nom? Bulong na tanong pa nito upang gayahin ang sinabi ni Maria. Nothing sir, it's just may saying to myself. Barok ang kanyang English. Naninibago pa rin kasi si Maria sa pagsasalita ng English. Pero carry naman, naiintindihan niya naman, may mga barok nga lang siyang salita. Naupo si Vandrik ng pasandal, tapos bigla itong tumingin kay Maria. Pero hindi yung tingin na parang uutusan siya. Iba yung tingin nito, malalim, mapungay, at parang may gustong aminin. You know what, Maria? Bulong nito na medyo bulol pa. Ano po yun, sir? Gusto mo na naman ang sermon ko? Umiling si Vandrik na para bang naiintindihan siya at hinawakan ng braso ni Maria. Si Maria naman, uminit ang pisngi. Yung amoy nito, kahit may halo ng alak, amoy expensive pa rin. Nakaka-distract ang pagkapogi ng lalaking to kahit na mukha na itong ewan ngayon. I've traveled the world, Maria. Sabi ni Vandrik habang madahang lumalapit ang mukha kay Maria. I've seen everything. I've dated models, actress. But they are all the same. They are boring. Ano pong connect niyan sa akin, sir? Tanong ni Maria habang kinakabahan na. Bigla itong ngumiti, yung ngiting nakakaloko na may kasamang dimple. I realized something tonight. I don't want them anymore. I want something authentic. Something rare. Shala? Rare daw? So ano palang tinutukoy nito? Lumapit si Vandrik sa tenga ni Maria at saka ito bumulong. Sapat na para tumayo ang lahat ng balahibo ni Maria sa katawan. I want your kipi, Maria. I want that kipi that's made in the Philippines. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Halos mahulog ang panga niya sa sahig. Teka, tama ba ang narinig niya? Ang kanyang ano?
Anong sabi mo, sir? Bulyaw ni Maria sa kanya at tanda niya na itong sapukin ng kanyang tsinelas. I don't understand you. Ay oo talagang hindi. Anak ka ng teting oh. This kipi sir, it's for for my future husband. Because sir, my kipi is not for free taste, okay? Basta, ayun na ang eksplanasyon ni Maria. Bahala na ito kung maiintindihan siya. Napabuntong hininga siya bago ito seryosong hinarap. Sir, you know when there's a war in the Philippines, the Bataan is the only one that stays strong. Never surrender. So my kipi is like a Bataan. Never surrender, never give up, at never bukaka. So, I need to make effort. Mariing napapikit si Maria. Sir, the only thing I see here is you want to make a war with me. Malakas itong natawa. Yeah, in bed Maria. Wika nito, sabay kindat pa at ngiting nakakaloko. Hindi lang pala Pilipino ang maloko. Aba, pati pala itong among babaero ni Maria. In bed? Seryoso ba si Vandrick? Ano bang akala nito na parang chips lang ang gusto niya? Pwede nang ibigay ni Maria? Bakit parang iba na ang ibig nitong sabihin na ang made in the Philippines madaling makuha ganun? Hindi naman lahat no? Ang dami pa rin kayang matinong babae na hindi naman mukhang pera. Ang misyon niya dito ay magpunta dito sa Madrid para magtrabaho at masuportahan ang kanyang pamilya. Hindi para landiin ang amo niyang babaero. Maniniwala pa siya kung hindi ito babaero eh. Anak ng, ang lakas ng loob ng lalaking to ah. Porket lasing, akala nito makaka-score sa kanya. Ha, hindi nito matitikman ng authentic flavors ng Philippines nang basta-basta na lamang ilalaban ito ni Maria. Aba, ang lakas ng apog mo sir ah. Bulyaw ni Maria, sabay pamewang sa harap ni Vandrick. In bed ka dyan. Gusto mo sa hospital bed ka mahiga? Wala na siyang paki kung hindi siya nito maintindihan. Ang mahalaga, na ilalabas ni Maria ang kanyang frustrations. Pero ang loko, tila lalong na-amuse sa kanyang reaksyon. Umupo si Vandrick ng maayos kahit medyo pasuray-suray pa rin at tumitig kay Maria. Ang dimple nito, tila nangaasar. Lord, patawarin niyo po ako pero bakit kailangan maging ganito ang mukha nito kahit lasing? Sambit ni Maria sa isipan. You are so cute, Maria. I like it. Bulong ng kanyang amo at ang boses ay parang hinahaplos siya. Napalunok si Maria. Sir Vandrick, enough is enough. Go to sleep. Mamaya na lang tayo mag-usap pagising mo at wala ka ng alak sa katawan. Sabi ni Maria habang tinatangkang itayo ang amo sa sofa. Mabigat si Vandrick. Halos mabuwal si Maria nang humilig ito sa kanya. Ang bango pa rin ito. Iyong amoy na makalaglag panty na naman. At kung hindi lang niya naalala ang misyon niya para sa pamilya, baka... Maria, umayos ka. Huwag kang papatukso sa mapangahas na mananakop na to. Yes, siya ay mananakop, hindi bansa, kundi ang kanyang kipi. Parang timang na kinakausap niya ang sarili. Nahiga na si Vandrick. Akala ni Maria, tapos na ang show. Akala niya, makakatulog na siya. Pero bago nito ipikit ang mga mata, hinawakan nito ang kamay ni Maria. Ang init ng mga palad nito. Maria, bulong ng kanyang amo. Ano na naman sir? Tell me more about Bataan. Halos mapatawa si Maria. Gusto nitong malaman ang tungkol sa Bataan. Seryoso ba ito? Ang history ba? O ang double meaning na ginamit ni Maria para ipaliwanag ang iniingatan niyang perlas? Sige, dahil generous siya, bibigyan niya ang amo ng history lesson na hindi nito makakalimutan. Okay sir, listen to me. Wika ni Maria, sabay upo sa lapag sa harap nito. Bataan it's a place in my country. It's special. Many years ago, during the war, the Philippines was being attacked by foreign invaders. You know, like people who want to take what not theirs? Tumango si Vandrick, nakikinig ng mabuti kahit halatang nahihirapan itong panatilihing bukas ang mga mata. And the soldiers in Bataan, they were brave, even when the invaders were many. Even when they were tired and hungry, they didn't give up. They didn't surrender. They fought because they wanted to protect what is ours. Tumigil sandali si Maria.
Tinitingnan ng reaksyon ni Vandrik. So, sir, my kipi, it's like bataan. It's my treasure. It's what makes me. Basta, it's for the person who is brave enough to fight for it. The person who will love me and not just want my kipi. So, sir, do you understand now? Sana naman oo, dahil baka mapalakol na kita dyan. Pahabol pa niya. Hindi na malaya ni Maria, pero tila naging seryoso ang kanyang boses. Naalala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pangarap, at ang pagnanais niya na makahanap ng isang taong tunay na magmamahal sa kanya, hindi lang dahil sa katawan niya. Nakatitig lang si Vandrik sa kanya. Hindi alam ni Maria kung naintindihan nito ang kanyang sinabi o kung tumatango na lang ito dahil sa kalasingan nito. Madahan itong inilapit ang mukha kay Maria. Heto na naman ang feeling na yun, yung parang may butterflies sa stomach ni Maria. Or baka naman gutom lang ito dahil hindi pa siya nagdi-dinner. Maria? Bulong ni Vandrik at halos dumampi na ang labi nito sa kanyang labi. Heto na, the moment of truth. Magiging invader ba siya o igagalang ba niya ang bataan ni Maria? Pero biglang, abay pakshit. Madiin na sambit ni Maria sa kanyang isipan. Nakatulog na pala ang loko habang si Maria prepared na sana para sa isang passionate scene. Napasuntok si Maria sa hangin. Buisit na to. Akala niya kung anong mangyayari. Scam na naman siya. Tumingin siya sa natutulog na si Vandrik. Mukha itong anghel habang natutulog. At kung hindi lang alam ni Maria na isa itong babaero, baka unang araw pa lang niya nasakop na siya nito. Bahala ka dyan, sabi ni Maria, sabay tayo at lakad paakyat sa kanyang kwarto. Yan ang napapala mo sa pagiging mapangahas mo at pagiging palainom. Matulog ka dyan sa sofa, sir. May inis man si Maria, hindi niya mapigilang mapangiti habang paakyat ng hagdan. Ang gabi na ito, hindi niya makakalimutan. Ang amo niyang biyudot babaero, si Maria naman ang target ngayon. Sawa na yata sa imported na mga tilapia. Kinabukasan, imbis na hangover ang bumungad kay Vandrik, ay parang naging hyper pa ito. Hindi alam ni Maria kung anong espiritu ang sumapi sa kanyang amo. Pero simula paggising ng dalaga, nakabuntot na si Vandrik sa kanya. Maria, do you have more? Tanong nito na pinutol agad ni Maria habang nagwawalis siya sa garden. Sir, hindi yun for free taste ha? At isa pa, itigil mo na po ang pagpapantasya sa akin dahil kagabi sa sobrang stress na ako sa'yo. I'm stressed sir, okay? Dagdag na sagot ni Maria para naman mas maintindihan ng lalaking ito na nakatitig lang sa kanya habang sinisermonan niya. No, I mean, tell me more stories about the Philippines. It's more fun in the Philippines, right? Hirit pa ni Vandrik. Hindi ito umalis sa tabi ni Maria kahit na halos matamaan na ito ng walis na kanyang gamit. Sa totoo lang, simula kagabi parang nag-iba na ang ihip ng hangin. Yung mga babaeng dati, labas-pasok sa mansyon, biglang hindi na pinapapasok ni Vandrik ngayon. Narinig kasi ni Maria kanina na kapag may tumatawag sa cellphone nito, ang laging sagot ni Vandrik, I'm busy studying history. History raw? Ang tanging history lang naman na alam nito ay ang The Battle of Maria's Kepi na ikinuwento niya dahil lasing ang amo. Napailing-iling si Maria dahil nagsisimula na naman ang stress niya kay Sir, imbis na matiwasay ang kanyang umaga. Bandang hapon, habang abala si Maria sa paglilinis ng mga mamahaling display sa sala, biglang bumukas ang pinto ng mansyon at hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 5 naggagandahang babae ang sabay-sabay na pumasok. Hoy, what is the meaning of this? Lahat ito sabay-sabay kay amo? Sambit niya sa kanyang isipan. Napabuntong hininga si Maria. Sabi na nga ba't babaero pa rin talaga si Vandrik? Where is Vandrik? Tanong ng isang blonde na parang sasali sa Miss Universe. Magaganda naman talaga, mga mukhang wild talaga. He's not answering our calls. Sabi naman ng isang brunette na kulang na lang sampalin si Maria, mailabas lang si Vandrik. Mukhang nag-usap ang mga reserves ng amo niya at nagdesisyong mag-rally sa bahay nito. Wait, momentito ladies. Harang ni Maria sa kanila. Sir Vandrik he is busy, very busy. Busy with what? Another woman?
Mataray na tanong ng panglima. Eksakto namang bumaba si Vandrick sa hagdan. Nakaputing t-shirt lang ito at short, pero yung kagwapuhan ay talaga namang pang-international. Vandrick, explain this. Sabay-sabay nilang sigaw. Nagulat ang kanyang amo. Napatingin ito kay Maria na parang humihingi ng saklolo. Maria, help me. Bulong nito bago nagtago sa likod ng dalaga. Aba sir, problema mo yan. Bakit ako ang gagawin mong shield? Sir, please don't. I'm not a shield. I told them I found someone better. Someone authentic. Malakas na sabi ni Vandrick para marinig ng lima. Who? Her? Turo ng bland kay Maria. The maid? Hala, sumabog ng natitirang pasensya ni Maria. Maid? Parang may pangiinsulto rito ah. Aba, hindi na ito tama. Sandali, wala namang kinalaman si Maria rito ah. Wala siyang kasalanan kung ang sir niya ibang tilapia na ang bet. Excuse me ma'am, I am not just a maid. I am a Filipina. And my beauty is... What did you say sir? Rare? Dahil sa sobrang tensyon at sa kagustuhan ni Vandrick na patunayan ang sinasabi nito, bigla nitong hinila si Maria sa braso. Pero dahil madulas ang sahig na kakalampaso lang ni Maria, nawalan siya ng balanse. Napasigaw si Maria. Napayakap si Maria sa leeg ni Vandrick para hindi matumba. Si Vandrick naman, sinubukan siyang saluhin pero dahil sa bigat niya, pati ito ay na-out of balance at doon na naganap ang hindi inaasahan. Eksaktong pagbagsak nila, naglapat ang kanilang labi, hindi lang dampi. Talagang lapat mga sis. Ramdam ni Maria ang malambot nitong labi at ang amoy ng mint na palagi nitong gamit. Nanlaki ang mata ni Maria. Nanlaki rin ang mga mata ng babae. Ang 5 babae sa harap nila, sabay-sabay na napanganga. Ang isa, nahulog pa ang designer bag sa sobrang gulat. Oh my God! Sigaw nilang lahat. Humiwalay si Vandrick, pero imbis na humingi ng paumanhin, ay nakita ni Maria ang isang nakakalokong ngiti sa labi nito habang nakatingin sa kanya. See? Sabi ni Vandrick sa 5 babae habang nasa ibabaw pa rin ito si Maria. I told you, made in the Philippines is the best. Hala ka, kuhanin niyo na po si Maria. Hindi siya handa na makipagyera sa 5 tao. Mabilis na tumayo si Maria at pinunasan ng labi. This is wrong. It's accident mga ma'am. Paliwanag niya para hindi siya makalbo ng 5 to. No! You did it on purpose. We see it clearly, honey. Malditang wika ni Blandina. Mariing napapikit si Maria. Napabuntong hininga siya bago hinarap ang amo na malawak ang ngiti at sayang-saya sa nangyari. Sir, you're really out of your mind. We call it buwang sir. Inis na sabi ni Maria. Pero nakapagtimpi pa rin naman siyang ambahan nito para suntukin. Buwang? Oh, that 5 women is buwang. Ang galing, nagamit agad nito ang sinabi ni Maria. Malaki nga talagang topak nito sa ulo. Bakit? Ano bang tingin ng amo niya? Hayok si Mariang yumaman gamit ng lalaki? Well, gusto niyang yumaman. Pero hindi naman sa ganitong paraan na gagamitin lang niya ang katawan niya. May paninindigan din naman si Maria. At ang magiging chismis sa Pinas pag-uwi niya, isa na namang kababayan ang nakaahon sa kahirapan. She's not authentic or rare. Her kipi is black. Trust me. Hoy, balutong babae na to ah. Paano niya nalaman? Ay hindi naman sobrang itim ah. Color brown lang naman eh. Normal sa morena, di ba? Makalait naman tong buwisit na to. Palibhasa maputi ang kanya. Naiinis na wika ni Maria sa sarili. Well, excuse me ma'am. My kipi is not white as yours. But this is fresh. Maputi nga kipay mong gaga ka kung sino-sino naman ang nakakapasok. Inis na sabi pa ni Maria bilang pahabol sa panlalait nito sa kanya. Bakit siya papatalo? What did you say? I said, your kipi is beautiful, but it's like an open door. In and out ang boylet, ma'am. Inirapan pa ito ni Maria. Matapos ang aksidenteng halik na yon sa harap ng 5 babae, parang sasabog ang dibdib ni Maria. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa hiya at tinis. Pagkaalis ng 5 babae na halos umusok ang mga ilong sa selos, hinarap agad ni Maria si Vandrick. Nakaupo ito sa sofa. Mukhang relax na relax habang si Maria naman nakapamewang sa harap nito. Stress na stress ang dalaga. Sir Vandrick, ano yung ginawa mo? Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginawa mo sa akin? Sa Pinas, harassment yan.
At yung mga babae mo, baka balikan ako ng mga yun at sabunutan ako sa kalsada. Napataas na ang boses ni Maria sa kanya. Imbis na sumagot o magpaliwanag, ang ginawa ni Vandrick, nakatingin lang ito kay Maria, yung tingin na parang maamong tupa. Malambot ang mga ekspresyon, nakapatong ang baba sa kamay at may maliit na ngiti sa labi. Parang nanonood lang ito ng paborito nitong teleserye. "Are you done, Maria?" Tanong ni Vandrick sa mahinahong boses. "Hindi pa. Sir, employee mo ko. Hindi mo ko girlfriend. Huwag mo kong gagamiting panangga sa mga babae mo. At yung halik na yon, accident yun, okay? Burahin mo sa memorya mo, Buratelo." "I can't." Sagot nito sabay kibit balikat. "It tasted like strawberry lip balm and I like it." "Anak ng sir, seryoso ko." Napahawak si Maria sa kanyang sentido. Stress na ako sa'yo. Akala ko ba mabait ka? Bakit parang ang hilig mong mangasar ngayon?" "Sir, I thought you're kind." Tumayo si Vandrick at dahan-dahang lumapit kay Maria. "I am kind, Maria. But I am also a man who knows what he wants. And right now, I want to make sure you're not mad at me." Tiningnan siya ni Maria ng masama. Galit ako. Galit na galit. Pero ang loko hindi natinag. Kinuha nito ang walis na hawak ni Maria at ito ang naglagay sa gilid. "Go rest, Maria. You've had a long day. I'll order dinner for us. No girls, I promise. Just you and me." Inirapan lang siya ni Maria at naglakad pabalik sa kwarto niya. Akala nito ay madadaan siya sa pa-dinner nito. Pagdating ni Maria sa kwarto, agad niyang kinuha ang cellphone. Gusto niyang tawagan ang kanyang tatay. Ito ang palagi niyang takbuhan kapag pagod na siya doon sa Madrid. Isang kamusta lang nito, abot langit na ang kanyang ginawa. Pero pagkakita ni Maria sa screen, tambak ang missed calls ng kapatid niya mula sa Pilipinas. Kinabahan siya. Agad niya itong tinawagan. Iba kasi talaga ang kutob ni Maria. Hindi naman sila ganito eh. Oo, tumatawag, pero grabe naman ang dami ng missed calls nila. Halos lahat sila'y tinatawagan siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Maria habang hinihintay ang pagsagot ng kapatid niya. Tumagal pa ito ng ilang minuto hanggang sa sumagot na. "Ate, si tatay." Hikbi ng kapatid ni Maria sa kabilang linya. "Bakit, anong nangyari kay tatay? Sumumpong ba yung hika niya?" Pilit na pinapakalma ni Maria ang kanyang sarili. Wala naman dapat mangyari sa tatay niya. Napakalakas nito. Ang dami pa nilang usapan bago siya nakarating doon. Halos harangan din ito ang pinto para lang hindi siya makalabas. Pero ang ending, matapos ang matinding pakiusapan na ilang taon lang siya doon at mag-iipon lang, ayon at pinayagan din siya nito. "Wala na si tatay, ate. Kaninang madaling araw lang, inatake siya sa puso." Hindi agad nakapagsalita si Maria. Para siyang nabingi. Parang ayaw tanggapin ang kanyang isipan. Pakiramdam ni Maria, gumuho ang kanyang mundo. Nanigas ang kanyang mga binti at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hindi siya makahinga. Ang tatay niya. Ang dahilan kung bakit siya nandito wala na. Bakit? Bakit biglaan naman? Ang daming bili ng kanyang tatay sa kanya. Buwan-buwan ay iniipon at binibili ni Maria ang mga bili nito sa kanya. Sa loob ng 3 buwan, halos makumpleto niya ng mga hiling nitong pasalubong. Nagsimulang pumatak ang mga luha ni Maria. Hindi niya mapigilan ang kanyang paghagulgol. Ang sakit, sobrang sakit na wala siya sa tabi nito noong huling sandaling nito. Hindi na malaya ni Maria na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Si Vandrick pala, may dalang baso ng tubig. Siguro ay kakamustahin siya. Pero nang makita nito si Maria na nakasalampak sa sahig at humahagulgol, ay agad itong lumapit at lumuhod sa harap niya. "Maria, hey, what happened? Why are you crying?" Nag-aalala nitong tanong. Hindi makapagsalita si Maria. Itinuro lang niya ang kanyang cellphone habang patuloy ang pag-iyak niya. Naintindihan agad ni Vandrick. Kinuha nito si Maria at niyakap ng mahigpit. Wala na itong pakailam kung mababasa ang mamahalin nitong damit ng mga luha ni Maria. "Sir, my father, he's gone," sabi ni Maria sa pagitan ng mga hikbi. "I need to go home. I need to go back to the Philippines." Humiwalay si Vandrick ng kaunti at hinawakan na magkabilang pisngi ni Maria. Pinunasan nito ang mga luha niya gamit ang mga hinlalaki nito.
Ang mapang-asar na amo ni Maria ngayon ay puno ng lungkot at malasakit ang muka. Yes, you will go home. Don't worry about the tickets. Go home to your family, Maria. I will wait for you. Tumitig si Maria sa kanya. Sa gitna ng dilim ng balitang natanggap niya, ang amo niyang si Vandrik ang nagbigay sa kanya ng konting liwanag. Nasa tabi niya ito, inaalalayan siya na makayanan ang balitang natanggap mula sa kapatid niya. Hinang-hina ngayon si Maria, para siyang nangangapa. Parang hindi niya kayang makita ang tatay niya na nasa kabaong. Paano na? Ano na ang gagawin niya sa mga pasalubong na hiniling nito? Hindi na malaya ni Maria, nayakap na pala niya si Sir Vandrik. Basta iyak lang siya ng iyak, nawala ang hiya niya at ang mga isipin. Wala siyang paki basta umiiyak lang siya. Alam ni Maria na hindi na nito maibabalik ang kanyang tatay. Hindi na siya nahintay nito. Sabi niya 2 taon lang siya dito. Para siyang pilay ngayon, hindi alam ni Maria kung saan siya magsisimula. 2 linggo na ang nakakalipas, simula nang bumalik si Maria sa kanilang probinsya. Mabigat pa rin ang dibdib niya sa pagkawala ng kanyang tatay. Pero kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang mga kapatid. Miss na nga din ni Maria ang kanyang amo na kahit babaero, mabait naman. Sinagot talaga ni Vandrik ang lahat, tapos may pinabaon pang pera para ipanggasto sa kanyang tatay. Nakapambahay lang si Maria, suot ang kupas na t-shirt at short niya. Magulo din ang buhok niya at kasalukuyang nagluluto ng sinaing sa likod bahay nang marinig niya ang tili ng kaibigang si Janet. Si Janet ang pinakamarites sa kanilang baryo at kung may balita ay sa kanya mo agad maririnig. Pero ang tili nito ngayon parang nakakita ng multo o nanalo sa loto. Maria! Maria! Lumabas ka dyan! Diyos ko, may emergency! Sigaw ni Janet habang tumatakbo patungo kay Maria. Muntik na itong madapa dahil sa mga manok nila na nabulabog rin sa pagsigaw nito. Ano ba yan, Janet? Akala ko naman kung ano na. Nasusunog pa tong sinain ko sa ingay mo. Bulyaw ni Maria sa kanya. Gaga, may pogi. Sobrang pogi, Maria. Nakasakay sa puting sasakyan. Mukhang naligaw na artista sa gitna ng bukid natin. Hingal na sabi ni Janet habang paypay ang kamay sa mukha nitong pawis. Aba, si Janet naman talaga. Ano bang gagawin ni Maria sa tinutukoy nito? Busy siya sa dagok na pinagdaraanan niya ngayon, hindi sa sinasabi nitong boylet. Walang ibang gwapo sa paningin ni Maria, kundi ang amo niya lamang. Naghahanap sa'yo at alam mo ba kung anong sabi sa mga tambay sa kanto? Ano? Takang tanong ni Maria. Sabi niya, Where is my wife, Maria? Asawa daw ikaw, te. Pinakasalan mo ba yung Kastilang yun sa Madrid o hindi mo sinabi sa amin? Halos mabitiwan ni Maria ang sandok. Wife, sa pagkakaalam niya, ang contract na pinirmahan niya kay Vandrik ay employment contract at hindi marriage contract. Lokong amo niya na yun ah. Anak ng, hindi ko asawa yun, amo ko yun. Amo? Bakit parang mamamatay na sa pag-aalala nang tinanong kung nasaan ang bahay niyo? Tara, naroon siya sa tapat ng barangay hall. Pinagkakaguluhan ng mga dalaga. Nagmadaling tumakbo sina Maria at Janet at pagdating ni Maria sa tapat ng kalsada, nanigas siya. Doon sa gitna ng mga tricycle, nakatayo si Vandrik. Naka-shades ito, suot ang isang mamahaling shirt na lalong nagpakita sa muscles. Pawis na pawis si Vandrik dahil sa init ng Pinas. Pero kahit mukha itong malagkit, mas gwapo pa rin ito sa lahat. Pagkakita nito kay Maria, ay nagliwanag ang mukha ni Vandrik. Maria! Tumakbo ito palapit kay Maria at bago pa man makapagreklamo ang dalaga, binuhat siya nito at niyakap ng mahigpit sa harap ng buong baryo. Vandrik, ano ba? Ibagsak mo ko. Nakatingin ng mga kapitbahay. Saway ni Maria sa kanya habang pulang-pula ang mukha niya. I miss you. Bulong nito, deadma sa mga taong nakapaligid. And I told them I am your husband because they wouldn't tell me where you live. Aba, ang galing mo ring mangimbento ah. Inirapan ni Maria ang amo pero hindi niya mapigilang mapangiti. Bakit ka nandito? Sabi ko di ba babalik din naman ako pagkatapos ng libing. Sir, why are you here? Humiwalay ng kaunti si Vandrik at hinawakan ng kamay ni Maria. 2 weeks is too long, Maria.
The mansion is empty without you and your sermon. And I realize I don't want to wait for you in Madrid. I want to be here with you. Maria, ang haba ng hair mo. Pati ang belbilisim mo, abot hanggang Manila. Hiyaw ni Janet sa gilid habang kumukuha ng video sa kanyang cellphone. Tumingin si Vandrick sa paligid sa mga bukid, sa mga kalabaw at sa maliliit nilang bahay. So, this is Bataan? Hindi sir, this is Zambales. Malapit lang sa Bataan pero dito kami. I mean, here is my place sir. Sagot ni Maria habang nakatitig sa kanya. Ngumiti si Vandrick, yung ngiting nakakatunaw ng puso. Then, I will stay here until you are ready to come back with me. Or until you officially make me your husband. Wow, English yun ah. Maria, ano daw sabi? Tanong ni Janet na hindi naintindihan ng huling sinabi ni Sir. Sabi niya gusto niya daw mag-aral magtanim ng palay. Palusot ni Maria, kahit ang totoo ay kulang na lang matunaw siya sa kilig. Dito na yata magsisimula ang totoong giyera, hindi sa pagitan ng mga bansa, kundi sa pagitan ng pusong Pinay at ng isang mapangahas na Espanyol na handang sakupin pati yata ang kanilang bukid. Pero ang tanong, tatagal kaya si Vandrick dito? Sa init ba naman ng Pinas at sa kakaibang kultura dito? Natawa si Maria bago ito tinitigan dahil sa palagay niya hindi ito matatagalan sa lugar nila. Bukas nga, baka magpahanap ito ng hotel na matutuluyan. Sir, make sure that this is the final decision. Is this your final destination, sir? Yes, for you. You're my destiny, Maria. Parang kinurot ang singit ni Janet sa pagkindat ni Vandrick kay Maria. Kaya naman, siniko ng dalaga ang gaga. Aba, mas kinikilig pa sa kanya. Bida-bida itong babaeng to ah. Maria, kanina pa kita hinahanap. Sabi daw ay may asawa kang gwapo na naghahanap. Natigilan ng mama ni Maria nang makita si Sir Vandrick. Oh, bakit napunta dito ang amo mo? Hindi makapaniwala ang kanyang mama. Sir, welcome to the Philippines. Let's go sir, let me. Naputo lang sinasabi ng kanyang mama nang sumabat na si Vandrick. No, it's fine po, mother. Abat natuto pang mag-opo ang loko. At ano, mother na din ang tawag nito sa mama ni Maria. Ibang klase talaga. Dinala nila ito sa bahay. Pinagmano pa nga ni Maria ang amo sa mga nakakatanda. Pero ang loko, lahat pinagmanuhan kahit mga bata. Napansin ni Maria ang mga tingin ng inggitera niyang kapitbahay. Pinag-uusapan na ako niyan malamang. Bulong ni Maria kay Janet. Malamang, leche itong mga to. Natawa na lang si Maria. Si Vandrick naman nakikipag-usap sa kanyang mama na halos maubusan ng English. Paano pa bukas o sa mga susunod na araw? Baka lahat sila dugo ng ilong sa amo ni Maria na sumunod pa talaga dito sa Pinas. Masilayan lang ulit ang dalaga. Hindi alam ni Maria kung anong sumapi sa lalaking to. Imbis na mag-check-in sa mamahaling hotel sa Maynila, ay nagpilit si Vandrick na sa bahay nila matulog o tumira. Sa bahay nila nayari sa semento at kahoy na ang pinaka-aircon ay ang electric fan na umiingit pa kapag pinipihit. Kinabukasan, maaga pa lang, gising na ang buo nilang barangay. Paano ba naman, ang kastilang asawa daw ni Maria ay lumabas ng bahay na nakaputing sando lang at short. Ang mga kapitbahay nilang lola biglang nag-alok ng kape. Ang mga dalaga biglang nagwalis sa tapat ng bahay nila kahit malinis naman. Good morning, Maria. Bati ni Vandrick sa kanya habang nag-iigib siya ng tubig sa poso. Let me help you with that. Sir, Vandrick, baka naman maputukan ka pa ng ugat dyan. Mabigat yan. Sir, let me handle that. Babala ni Maria at agaw niya rin dito. Pero mapilit ang lalaki. Kinuha ni Vandrick ang balde. Humawak sa hawakan ng poso at nagsimulang magbomba. Namamarkahan ng muscles nito sa braso sa bawat bomba. See, I can do this. I am, how do you say it, macho? Nakangisi nitong sabi habang kumikindat kay Maria. Macho no rin kamo. Sige, igib pa. Biro naman ni Maria habang tawa ng tawa sa gilid si Janet. Maria, bagay sa kanya. Akala mo leading man sa pelikula na naligaw sa probinsya. Hirit ni Janet habang kumakain ng pandesal. Dahil ayaw paawat,
ay ipaparanas pa ni Maria sa kanya ang ibang gawain. Pero ang tunay na hamon, dinala niya ito sa bukid. Gusto raw ni Vandrick na makita kung saan lumaki si Maria. Nakasuot ito ng bota na binili pa nito sa mall bago pumunta rito. At isang malapad na anahaw hat na ipinahiram ni Kapitan. Shala, no? Pati si Kapitan, invested sa buhay ni Maria. Vandrick, meet Dagul. Pakilala ni Maria sa kanilang kalabaw na kasalukuyang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Is that a water buffalo? It's huge. Manghang-manghang sabi ni Vandrick. Lumapit ito kay Dagul. Hello, Mr. Buffalo. I am Vandrick. I am Maria's friend. Parang nagdadalawang isip pa ito kaya nakasimangot na si Maria. Asawa daw, di ba? Bulong ni Maria na narinig naman ito kaya lalo itong umiti. Yes, you're my asawa. Can I ride it? Tanong pa nito. Doon na nagsimula ang trahedya ay ang nakakatawang mga pangyayari pala. Inalalayan ni Maria itong sumampa sa likod ni Dagul. Si Vandrick na sanay sa mga luxury cars sa Madrid ay parang batang tuwang-tuwa habang nakaupo sa likod ng kalabaw nila. Look, Maria, I am a Filipino cowboy. Sigaw nito habang nagpo-pose para sa picture. Pero mukhang hindi nagustuhan ni Dagul ang pagiging malikot ni Vandrick. Biglang nag-wild si Dagul at bigla itong nagtatakbo patungo sa putikan. Stop! Mr. Buffalo, stop! Sigaw ni Vandrick habang pilit na humahawak sa sungay ni Dagul. Vandrick, kapit lang! Dagul! Dahan-dahan! Sigaw ni Maria habang sila hinahabol na parabang nakakaintindi talaga ang kalabaw nila. Eksaktong sa gitna ng malalim na putikan tumigil si Dagul at doon din nahulog si Vandrick. Mula ulo hanggang paa, balot ito ng itim na putik. Ang mamahaling shirt nito, ngayon ay mukha ng basahan. Tumakbo palapit si Maria sa kanya. Nag-aalala, pero pilit na pinipigilan ng tawa. Vandrick, okay ka lang ba? Sir, you okay? Marahan itong umupo sa putikan. Inalis nito ang putik sa mukha nito at tumingin kay Maria. Akala ni Maria magagalit ito. Akala niya, aayaw na ito sa buhay bukid. Pero ang loko, bigla na lang tumawa. Isang malakas na tawa. This is authentic. This is the most fun I've had in years. Hinila nito ang kamay ni Maria kaya napasama ang dalaga sa putikan. Vandrick, ang dumi-dumi ko na rin. Now we are the same, Maria. Sabi ni Vandrick habang tinititigan si Maria ng malalim. Dirty, messy, but happy. I don't need the mansion. I don't need other girls. I just want this mess with you. Hinawakan nito ang mukha ni Maria at deadma sa putik na nasa pagitan nila. Sa gitna ng bukid at sa ilalim ng tirik na araw na nakakasunog ng balat at sa harap ni Dagul na parang nanonood lang, ay naramdaman ni Maria ang seryosong pag-ibig ng lalaking ito para sa kanya. I love your bataan, Maria, and I think I really love you too. Naniga si Maria. I love you too daw? Teka, kailangan ko bang sumagot ng I love you 3? Sambit niya sa isipan. Huwag mo kong idaan sa ganyan, sir. Marami pa akong dapat na ginagawa. Kakain pa tayo ng bagoong at manggang hilaw. Tingnan natin kung hindi ka sumuko dyan. Hamon ni Maria sa kanya. Pilit na itinatago ang kilig na halos sumabog sa kanyang dibdib. What? I don't understand. Sir, stand up and go wash your body, okay? Wash with me? Pilyong tanong pa nito habang natatawa. Loko, sir, please stop joking. Later, we will eat bagoong and mango. Bring it on, Maria. I'm not leaving until you say I love you back in Tagalog. Napangiti si Maria. Ang amo niyang byudo at babaero ay habol-habol siya na parabang ang ganda niyang babae. Alright, sir, excuse me. I need to wash. Cause my flower, if I don't wash it, it will smells like bagoong. Paalam ni Maria bago ito iniwan. Matapos ang dinanas ni Sir Vandrick na insidente kasama si Dagul, ay ang akala ni Maria susuko na si Vandrick at lalayas na pabalik sa bansa nito. Pero matigas din ang bungo ng kastilang ito. Desidido siyang makuhang matamis na oo ni Maria. Kahit ang ibig sabihin nito, kailangan niyang dumaan sa butas ng karayom. Dahil doon sa kanila, makaluma talaga ang way ng panliligaw. Maaga pa lang,
Nakabihis na si Vandrick. Hindi nakabota o puting t-shirt, kundi suot niya ay jersey ng Barangay Ginebra na hiningi niya sa kapatid ni Maria at may isang panyo na nakatali sa noo niya. Mukha na siyang extra sa probinsyano. Taray, ayaw patalo ni amo Sambit niya sa isipan. Maria, I am ready for the Pinoy lifestyle. Proud pa nitong sabi bago nag-smile kay Maria. Naku Vandrick, baka kung ano na naman ang gawin mo. Sir, please careful cause this is not your country. Sige kung seryoso ka, dumaan ka muna sa formal na panliligaw. Hindi sapat yung pakindat-kindat ka lang dyan. If you really want me sir, make effort. Hamon ni Maria habang nagwawalis sa bakuran. Okay, what do I do? I am Filipino now. Magandang umaga mga kababayan. Sabi ni Vandrick habang nagpupuos na parang macho. Unang-una, kailangan mong makuha ang boto ng mga kapatid ko. At pangalawa, kailangan mong patunayan na kaya mong makisama tumira dito. Hindi puro sosyalan ng buhay ko. Sir, be simple. Paliwanag ni Maria. Ang unang misyon ni Vandrick ay makuha ang tiwala ng bunsong kapatid ni Maria, si Biboy, ang 7 taong gulang at masungit pagdating sa mga manliligaw ng kanyang ate. Biboy, gusto mo ba ng chocolates? Tanong ni Vandrick habang naglalabas ng isang box ng imported Swiss chocolate. Tinanong-tanong niya kay Maria ang Tagalog word na ito at pinagpraktisan ng mabuti para lang makausap ang kapatid nito. Tiningnan lang siya ni Biboy. May trolley ka bang gamis? Tanong ng bata. Napakamot si Vandrick. No, but I have this. Gold coin chocolate. Umirap si Biboy. Ayoko niyan. Gusto ko ng yum burger sa Jollibee. Dahil sa kagustuhan ng mapalapit kay Biboy, nag-commute si Vandrick patungong bayan. Isipin niyo na lang, isang gwapong Espanyol, pawis na pawis, nakasakay sa tricycle habang bitbit ang 2 bucket ng Chicken Joy at 10 yum burger. Pagbalik, pagod na pagod siya pero proud. Biboy, look! Jollibee! Kumain sila sa sahig. Gamit ang kamay, natuto si Vandrick magkamay. Is it good, Biboy? Tumango si Biboy habang puno ng spaghetti ang bibig. Pwede na, pero kailangan mo pa ring manuyo. Kuya, more effort. Halos mapatawa si Maria sa reaksyon ni Vandrick. Ang ikalawang formal na panunuyo sa dalaga ay may kasamang harana. Habang nagpapahinga sila sa teres, biglang lumabas si Vandrick, bit-bit ang isang gitara na hiniram naman ito kay Janet. Hindi alam ni Maria kung marunong itong maggitara, pero seryoso ang mukha ni Vandrick. Umupo ito sa tapat ni Maria at nagsimulang mag-strum. Sablay-sablay ang chords, pero ang boses nito, susme, ang boses nito ay maganda at nakakaakit talaga. May binabasa ito na hawak naman ni Janet. Halos mamatay si Maria sa kakatawa habang si Janet sa gilid, tili naman ng tili. Maria, ang haba ng hair mo, abot hanggang ibang bansa. Napatigil si Vandrick sa pagkanta. Namumula ang muka. Is it bad? Janet taught me the lyrics. Tiningnan siya ni Maria. Sa kabila ng mga sablay na chords at maling lyrics, nakita niya ang pagsisikap ni Vandrick. Ang isang mayamang biyudo mula sa Madrid ay nagpapakaabnoy sa harapan ni Maria para lamang mapangiti siya. Lumambot ang puso ng dalaga. Sige lang, kanta pa Vandrick. Sabi ni Maria sa mahinang boses sabay ngiti. Nagliwanag ang mukha nito. Ipinagpatuloy ni Vandrick ang pagkanta na kahit mali ang Tagalog, ramdam ni Maria ang tindi ng damdamin nito. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Maria ang pagbabago kay Vandrick. Hindi na ito nagrereklamo sa init at kumakain na ito ng bagoong nang hindi sumusuka. Basta may kasamang maraming kanin, natuto na rin itong mag-igib sa poso nang hindi nababasa ang suot. Habang naglalakad sila, bigla itong tumigil at humarap kay Maria. Hinawakan ni Vandrick ang 2 kamay ng dalaga. Maria, ano na naman Vandrick? Tanong ni Maria, pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. It's been 2 weeks. I've realized that I don't want to be Vandrick the boss anymore. I want to be Vandrick, your macho nurin. Napangiti si Maria. Ang tindi rin kasi ng diskarte ng lalaking to. Are you serious?
Handa ka bang iwan ng marangyang buhay sa Madrid para sa akin? Na isang simpleng Pinay lang? Sir, you're living your luxury life just because of me. Umiling si Vandrik. I'm not living my life in Madrid, Maria. I'm bringing it here. Or, I'm taking you with me. But wherever we are, I want it to be with you. Because I'm in love with you. No joke, just you. Tiningnan siya ni Maria sa mga mata. Nakita niya ang katapatan, ang malasakit, at ang pag-ibig na matagal niya nang pinapangarap. Ang kanyang bataan defense parang gumuguho na. Vandrik, sambit ni Maria habang nanggigilid ang mga luha sa mata niya. Tell me, Maria. Say it in Tagalog. Bulong nito habang ang muka dahan-dahang lumalapit sa dalaga. Heto na, ang sandali na hindi makakalimutan ni Maria. Mahal din kita, Vandrik. Sabi ni Maria sa pinakamatamis niyang boses. Naglapat ang labi nila. Hindi na aksident dahil mukhang masasakop na ang bataan. Akala ni Maria, okay na ang lahat. Akala niya, tapos na ang giyera nang nag-I love you siya kay Vandrik. Pero sabi nga nila, bago ang happy ending sa pelikula, kailangan muna ng matinding plot twist. Naniniwala naman doon si Maria. Ilang linggo na si Vandrik sa kanila. Tanggap na siya ng mga kapatid ni Maria, lalo na ni Biboy dahil sa Chicken Joy. Ang dali makuha ng kapatid niya, di ba? Nakikisama na rin si Vandrik sa mga kapitbahay. Pero ang hindi nila alam ay may nagmamasid pala sa kanila. Si Clarice ay anak ng pinakamayaman doon sa kanilang baryo. Maganda, maputi, edukada at galing sa exclusive school sa Manila. At higit sa lahat, desperada. Dati pa itong may galit kay Maria. High school pa lamang, pero deadma ang dalaga sa kanya. At nang mabalitaan ni Clarice na may gwapong Espanyol na seryoso kay Maria, biglang sumulpot ang lola niyo, balak yata siyang guluhin. O Maria, kamusta ka na? Narinig ko may banyaga daw na nanliligaw sa'yo. Tanong ni Clarice habang nakataas ang kilay, suot ang isang designer na dress na tila hindi bagay sa lugar nila. Tumingin si Maria sa kanya. Clarice, kamusta? Oo, si Vandrik, bakit? Nasagap mo kanino? Sa bagay, may pakpakang balita. Wala naman. Naisip ko lang, baka bored lang yang si Vandrik sa marangyang buhay niya sa Madrid, kaya naglalaro lang dito sa probinsya. Alam mo naman ng mga foreigner. Mahilig sa exotic na karanasan, pero sa huli, bumabalik din sa kauri nila. Kumulo ang dugo ni Maria. Exotic? Ano siya? Wildlife? Clarice, huwag mong pakialaman na ng buhay namin dahil seryoso sa akin si Vandrik. Ngumiti nang nakakaloko si Clarice. Seryoso? Sige, tignan natin. Parang bata itong gaga na ito para kay Maria. Nakakabuisit, bigla na lang susulpot na kay balita lamang. Iba talaga pag inggitera, walang gamot. Gumamit si Clarice ng iba't ibang diskarte. Bigla siyang nag-organize ng charity event sa barangay hall at in-invite si Vandrik bilang special guest. Magdadala siya ng mga mamahaling pagkain at ipapakain sa mga tao, mapansin lang ni Vandrik. Si Vandrik dahil mabait at gustong makisama ay pumupunta siya sa mga event. Pero ang hindi alam ni Maria, habang nandoon sila, ay ginagawa ni Clarice ang lahat para akitin ang kanyang amo. Wala lang talaga iyon kay Maria. Alam niya't malinaw sa kanya na siya ang gusto ni Vandrik, kaya deadma lang ang dalaga. Vandrik, you look so macho in that jersey, sabi ni Clarice habang hinahawakan ng braso ni Vandrik. Inilayo ni Vandrik ang kanyang braso. Clarice, please don't touch me. I have a girlfriend. Napangiti si Maria ng malawak. Hindi sumuko si Clarice. Habang naglalakad si Vandrik pabalik sa bahay ni na Maria mula sa pagbili ng soft drinks, bigla siyang hinarang ni Clarice sa isang madilim na parte ng kalsada. Vandrik, I can't take it anymore. Bulong ni Clarice habang lumalapit ang mukha kay Vandrik. Umatras si Vandrik. Clarice, stop this. I love Maria. Seryoso ka ba talaga sa kanya? Maria is just a maid. Look at me. I have everything. I can give you a comfortable life here. No need to live in that small house. Tumitig si Vandrik sa kanya. Ang seryosong Vandrik na nakita ni Maria sa Madrid noon ay muling nagpakita. Clarice, I don't love you. I never will.
I don't care about your money or your comfortable life. The only comfort I need is with Maria. Desperada na biglang sumigaw si Clarice. Help! Help! Vandrick is attacking me. Eksakto namang dumadaan si Maria kasama si Janet. Narinig nila ang sigaw at patakbong pumunta sa pinanggalingan nito. Pagdating nila, nanigas si Maria. Nakita niya si Clarice na nakayakap kay Vandrick. Umiiyak at gulo-gulo ang buhok nito. Si Vandrick naman, pilit itong tinutulak. Pero dahil sa gulat at sa lakas ng kapit ni Clarice, hindi ito makaalis. Vandrick, anong ginagawa mo? Takang tanong ni Maria. Tumingin si Vandrick sa kanya. Ang mga mata nito puno ng kaba at gulat. Maria, is that what you think? I didn't do anything. Umiyak si Clarice. Maria, si Vandrick, bigla na lang siyang lumapit sa akin at humiwalay na sa wakas si Clarice at tumakbo sa likod ni Maria. Sabi niya, gusto niya daw akong tikman dahil bored na daw siya sa'yo. Tumingin si Maria kay Vandrick. Ang mga alaala ng 5 babae sa Madrid, ang mga bulong-bulungan ni Clarice, at ang takot na baka naglalaro lang ito sa kanya, sabay-sabay na pumasok sa isip ng dalaga. Maria, please believe me. I didn't say that. I love you. Pagmamakaawa ni Vandrick. Nakita ko ang nangyari. Nakita ko ang ginawa niya. May sumulpot na babae na dinuduro si Vandrick. Mas lalo lang natakot si Maria para kay Vandrick. Baka makulong ito. Idinidiin si Vandrick kahit gusto niyang maniwala itong inosente. Baka pwedeng kalimutan na natin to. Hinarap ni Maria si Clarice. Huwag ka na sanang magdemanda pa. Pakiusap ng dalaga. Gagawin ko lang yun kung pauuwiin mo siya. Hamon nito kay Maria kaya mas bumigat ang kanyang pakiramdam. Napapikit si Maria. Nagsimulang pumatak ang mga luha sa mata niya. Vandrick, umalis ka na. Ayoko nang makita ang mukha mo. Please leave. Go home. Nanlaki ang mga mata ni Vandrick. Maria, no. You have to listen to me. This is all a setup. Setup o hindi, Vandrick, umalis ka na. Sigaw ni Maria habang tuluyan ng bumubuhos ang kanyang mga luha. Ito lang muna ang paraan para hindi nagipitin ni Clarice si Vandrick. Dapat makauwi muna ito. Tumingin si Vandrick kay Maria ng malalim. Nakita niya ang lungkot, ang pagkabigla at ang matinding sakit sa mga mata nito. Okay, if that's what you want. Sabi ni Vandrick sa mahinang boses, sabay talikod at lakad paalis. Hindi na ako magdedemanda. Wika ni Clarice bago siya nito iniwan na parang walang nangyari. Natiling nakatayo si Maria sa gitna ng kalsada. Humahagulgol habang si Janet pilit siyang pinapatahan. Janet, wala akong choice. Delikado lang si Vandrick dito kung magpupumilit pa ako. Alam mo naman ang batas natin dito. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nakulong siya dito dahil lang sa pagiging desperada ni Clarice. Bawa ka ng inang babaeng yun eh. Galit na wika ni Janet. 3 araw na si Maria na parang lantang gulay. Nakahilata lang siya sa papag. Yakap-yakap ang una niyang amoy panis na laway pa dahil nakakatulog na lang kakaiyak. Si Vandrick, balita ni Maria, nag-check-in sa isang maliit na paupahan sa bayan. Sabi ni Janet, hindi raw kumakain ng lolo niyo at nakatingin lang sa dingding. Pero ang hindi alam ni Maria, habang nagluluksa siya na para bang namatayan siya, ay may nabubuong alyansa ang kanyang kapatid at si Janet. Oh, heto ang plano, bulong ni Janet kay Biboy at Vandrick. Nakasuot silang 3 ng itim na t-shirt na hiniram ni Vandrick kay Biboy. Kaya bitin na bitin sa kanya. Kailangan nating takutin si Clarice hanggang sa kumanta siya na parang Regine Velasquez. Ate, huwag ka nang mag-joke ng baduy. I have a better idea, sabi ni Vandrick na ang mata ay naniningkit pa. In Spain, we call this Tell Me the Truth game. Dito sa Pinas, ang tawag namin ay Oplan Kulamin ng Malandi, hirit ni Janet. Kinabukasan, inimbitahan ni na Janet at Biboy si Clarice sa likod ng lumang bodega ng palay. Sinabi nila na may regalo si Vandrick para sa dalaga dahil iwalay na raw sila ni Maria. Pagdating ni Clarice, bongga ang gaga, naka-shades pat pulang-pulang lipstick. Nasaan na siya? Where is my Spanish prince? Baka Spanish bread, sira ulong babae. Bulong ni Janet.
Biglang namatay ang ilaw sa bodega. Pinatay ni Biboy ang main switch, tapos ay lumabas si Janet na may suot na para ba itong serial killer at may hawak na peking kutsilyo. Clarice! Clarice! Ang nagsisinungaling. Kinukuha ko ang buhay. Boses ni Janet. Ano ba yan, Janet? Tigilan mo ko. Baduy mo. Sigaw ni Clarice pero halatang nanginginig na ang tuhod. Hindi mo lang alam. Matagal na ang sikreto namin ng aking pamilya. May lahi kaming mamamatay na tao. At dahil sa ginawa mo sa kaibigan ko, isusunod na kitang bibiktimahin ko. Biglang lumitaw si Vandrick mula sa dilim. Pero ang mukha niya, puno ng peking dugo na gawa ni Biboy. Clarice, look at what you did to me. Vandrick, my God, what happened to you? Tili ni Clarice. Dito na pumasok si Biboy, na pakunwaring sasaway kay Janet. Ate wag, hindi mo kailangang pumatay. Si Ate Clarice sa tingin ko, magsasabi naman siya ng totoo, wag mo na siyang saktan. Sigaw ni Biboy na todo acting talaga na pang-horror. Sabihin mo ang totoo o kukunin ka niya at hindi ko alam ate kung makukumbinsi ko ba si Ate Janet. Dahil sa takot nito kina Biboy at Janet, bumigay si Clarice, napaluhod siya sa simento. Sorry na. Nagsinungaling lang ako, hindi ako niyakap ni Vandrick. Ako ang sumunggab sa kanya. Ginawa ko lang yon kasi gusto kong mas maging mayaman at tumira sa Madrid. Please, patigilin niyo na tong si Janet. Eksaktong pag-amin niya, biglang bumukas ang ilaw at nandoon si Maria sa gilid. Nakatayo, hawak ang cellphone niya na nakarecord ang lahat. Napatigil si Clarice, napatingin siya kay Maria, tapos kay Vandrick na ngayon ay nagpupunas na ng ketchup sa mukha nito. You recorded it? Utal ni Clarice. Oo, Clarice, at ipopost ko to sa Facebook group ng barangay natin para malaman ng lahat kung gaano ka kadesperada. Umalis ka na, bago ko pagamitin sa'yo ang powers ko. Tumakbo palayo si Clarice na parang hinahabol ng 10 kalabaw. Naiwan silang 4 sa bodega. Tahimik na tumingin si Maria kina Janet at Biboy. Salamat sa inyo. Sus, maliit na bagay ate, basta yung Jollibee ko sabi ni Biboy bago hinila si Janet palabas para bigyan ng dalawa ng privacy. Hinarap ni Maria si Vandrick, nakatayo lang ito doon, medyo amoy ketchup pa, pero ang mga mata nito puno ng pagsusumamo. Maria, simula ni Vandrick. Sorry, putol ni Maria sa kanya. Sorry Vandrick, pinagdudahan kita. Nakalimutan ko na mas matibay dapat ang tiwala ko sa'yo. Pero wala kasi akong choice. Vandrick, I don't have a choice. I need to protect you from her. Dahan-dahang lumapit si Vandrick kay Maria. Hinawakan nito ang mga kamay ng dalaga. It's okay, Maria. I understand. I was just sad that I almost lost you. Yumakap si Maria sa kanya ng mahigpit. Hindi ako mawawala. Nanalo ka na, Vandrick. Official na. Humiwalay si Vandrick ng kaunti. Itinaas ang baba ni Maria at tumitig sa mga mata nito. Ang lahat ng kaba, selos at lungkot biglang napalitan ng sobrang init na pakiramdam. Does this mean I am really the husband now? Nakangiti nitong tanong. Liligawan mo pa ako sa harap ng puntod ni tatay bukas. Biro ni Maria habang pinapahid ang kanyang luha. Pero sige na nga, mahal na mahal kita Vandrick. I know you don't understand me, but always remember that I love you so much. Hindi na sumagot si Vandrick. Inilapit nito ang mukha niya at hinalikan si Maria. I love you, my Maria. Bulong nito sa gitna ng halik. Dahil bati na sila, nagpa-despedida party ang mga tito ni Maria para kay Vandrick sa likod bahay. Siyempre, hindi mawawala ang tagayan. Ang nakaharap ni Vandrick ang mga barako ng tito ni Maria, si Tito Boy na mangingisda, si Mang Kanor na magsasaka at ang mga pinsan ng dalaga na sanay sa purong lambanog. Ngayon tuloy ay nag-aalala si Maria sa kanyang nobyo. Mamaya ay malasing ito ng sobra dahil sa pag-aya ng kanyang mga tito. Pero ayaw naman ni Maria na maging KJ, kaya sabi niya ayos lang. Si Maria na lamang ang mag-aasikaso mamaya kapag hindi na talaga nito kayang tumayo o maglakad ng tuwid. Vandrick, para maging ganap na pinayang asawa mo, dapat kaya mong makipagsabayan sa amin. Hamon ni Tito Boy sabay abot ng isang basong puno ng matapang na alak. No problem.
I am strong. Sigaw ni Vandrick bago tinira ng isang straight ang basong puno ng alak. Pagkalipas ng isang oras, ang gwapong Kastila ni Maria ay namumula na ang buong muka at leeg. Ang kanyang macho image naglaho na dahil nakasandal na siya sa balikat ni Tito Boy habang kumakanta ng My Way kahit wala namang karaoke. Maria, Maria is my love. Sigaw ni Vandrick sa gitna ng inuman. Bigla siyang tumayo kahit pasuray-suray. Wait, I have something important. Very importante. Dahan-dahan itong naglakad papasok sa loob ng bahay kung saan nandoon ang nanay ni Maria na nagtitiklop ng damit at ang kanyang mga kapatid. Sumunod silang lahat, pati ang mga tito na lasing na rin. Nanay! Tawag ni Vandrick. Oo, nanay ang tawag niya. Napatingin ang nanay ni Maria sa kanya. Medyo naguguluhan. Vandrick, bakit lasing na lasing ka, nak? Biglang lumuhod si Vandrick sa harap ng kanyang nanay. Hindi lang luhod na parang nagmamakaawa, kundi luhod na parang nagpo-propose. Kinuha nito ang kamay ng nanay ni Maria at saka ito hinalikan. Hindi mano, kundi parang prinsesa ang kaharap nito. Nanay, I'm a playboy. Before I fall in love with Maria. I have cars, I have money, but I'm not contented. Not until I met Maria. Mahinang sabi pa nito, medyo bulol na pero ang emosyon ay grabe talaga. She is the most beautiful woman in the world. Napahagik-gik si Biboy sa gilid pero siniko siya ni Maria. Nanay, please. I want to marry Maria. I want to be part of your family. I want to eat Jollibee with Biboy every day. I want to protect her forever. Sabi ni Vandrick habang may tumutulo ng mga luha. Tumingin ito kay Maria, tapos sa mga kapatid ng dalaga. I will be a good husband. I will not be a babaero anymore. I only want Maria. Only Maria. Lahat sila ay natahimik. Kahit lasing si Vandrick, ramdam na galing sa kaibuturan ng puso nito ang bawat salitang binibitawan. Ang mga tito ni Maria na kanina ay nagbibiro lang, ngayon ay seryoso na ring nakikinig. Lumapit ang nanay ni Maria sa kanya at hinaplos ang buhok ni Vandrick. Vandrick, alam kong mahal mo ang anak ko. Nakita ko kung paano ka nagtiyaga dito sa amin. Hindi mo kailangang maging mayaman para sa amin. Kailangan mo lang siyang mahalin habang buhay. Love her forever. I will, nanay. I promise. Okay, sige na. Pumapayag na ako. Pero bago ang lahat, tumayo ka na dyan at baka masuka ka pa sa sahig ko. Biro ng kanyang nanay na nagpatawa sa kanilang lahat. Inalalaya ni Maria si Vandrick na tumayo. Humilig ito sa balikat ng dalaga. Amoy alak pero amoy mabango pa rin. Maria, I did it. Your nanay said yes. I am the winner of the war. Natawa si Maria at hinalikan ito sa pisngi. Oo na, panalo ka na. Pero bukas, siguradong sasakit ang ulo mo. It's okay. As long as when I wake up, you are there. Sabi ni Vandrick bago tuluyang nakatulog sa balikat ni Maria. Binuhat ito ng mga tito ni Maria papunta sa sofa. Habang tinitingnan ni Maria ang nobyo na natutulog na may ngiti sa labi, alam niya na ito na talaga yon, ang kanyang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Nagdala sa kanya pabalik sa sarili niyang bayan, bitbit ang isang kayamanan na hindi sa salapi, kundi ang tapat na pag-ibig ng isang lalaking handang maging Pinoy at iwan ng lahat para lang siya'y makapiling. Handa na rin naman si Maria na lumagay sa tahimik. Handa na siyang pakasalan si Vandrick at mamuhay na ito ay kasama. Hindi lahat ng tao, ganito ang nagiging kapalaran. Kaya naman, malaki ang pasasalamat ni Maria na ibinigay sa kanya si Vandrick. Alam ni Maria na nabago niya ito at ganoon din ang dalaga. Binago ni Vandrick ang pananaw niya at bonus na lang ang pamumuhay niya o nila ng kanyang pamilya. Para kay Maria, hindi iyon mahalaga, hindi iyon ang nililingon niya, kundi ang mga sakripisyo ni Vandrick para sa kanya. Bihira sa ibang lahi ang ganito na mag-e-effort pang samahan siya at ligawan doon sa lugar nila. Oo, open-minded sila at may pagiging wild. Ngunit si Vandrick, hindi lang bastos ng slight, maginoo rin naman. Hanggang ngayon nga, wala pang nangyayari sa kanila dahil alam nito na makaluma ang kanilang estilo.
Ibibigay lang ni Maria ang perlas niya kapag kasal na sila. Ito ang maireregalo niya sa kanyang magiging asawa. Dumating na ang araw na hindi malilimutan ni Maria. Hindi lang ito basta kasal, para itong wedding of the century sa kanilang baryo. Akalain mo ba namang ang dating yaya sa Madrid ngayon ay lalakad sa altar kasama ang kanyang gwapong amo? Madaling araw pa lang, abala na si Janet sa pag-ayos ng mga bulaklak sa simbahan. Si Biboy naman, nakabarong na rin at proud na proud bilang ring bearer. Ate, ang ganda mo, mukha kang artista, hindi ka na mukhang bruha. Biro ni Biboy habang tinitingnan si Maria sa salamin. Nakasuot si Maria ng isang modern Filipiniana na simple pero elegante. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, hindi niya mapigilang maiyak. Sayang wala na ang kanyang tatay para ihatid siya. Pero alam ni Maria, nakatingin ito mula sa itaas at nakangiti dahil nahanap niyang lalaking mag-aalaga sa kanya at poprotekta. Ito naman ang pangarap nito eh. Sabi nito, mangyari lang daw ang gusto nito, magiging payapa na ito. Sa kabilang banda, si Vandrick ay parang hihimatayin sa kaba sa labas ng simbahan. Suot nito ang isang custom-made na barong Tagalog na may bordang disenyong Pinoy at Espanyol at kahit pawis na pawis ito sa init, hindi mabawasan ng kagwapuhan. Wala eh, sobrang pogi kasi kaya kahit anong maging itsura. Vandrick, relax, sabi ng bestman nito na lumipad pa mula sa Madrid. Ito ang kaibigan ni Vandrick at dumalo rin ang pamilya nito. Hindi humadlang ang mga ito, bagkus ay masaya pa nga. At kilala na rin naman nila si Maria dahil naging katulong nga ito sa Madrid. I can't. What if I say the wrong Tagalog word during the vows? Sobrang kabado nitong tanong habang pilit na inaayos ang kanyang kwelyo. Nang tumunog na ang kampana, bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Tumugtog ang instrumental version ng paborito nilang kanta. Dahan-dahang naglakad si Maria kasama ang kanyang nanay sa isang tabi at ang litrato ng kanyang tatay sa kabila. Pagkakita kay Maria ni Vandrick, nakita ng dalaga ang pagpatak ng luha sa mga mata nito. Yung lokong babaero sa Madrid noon ngayon, umiiyak na parang bata dahil sa sobrang saya. Nang makarating si Maria sa harap, kinuha nito ang kamay niya at hinalikan. You are breathtaking, Maria. Mirena. Dumating na ang pinakasentro ng seremonya, ang vows. Kinuha ni Vandrick ang mikropono, huminga ng malalim at binasa ang kanyang sinulat sa isang pirasong papel na medyo lukot dahil sa kaba. Maria, simula nito sa seryosong boses. I went to the Philippines to find you, but I ended up finding myself. Before, I was just a man with a big house and a lonely heart. But you showed me that home is where you are. Nagpatuloy si Vandrick sa Tagalog kahit medyo bulol pa rin. Maria, pangako ko, ikaw lang ang laman ng puso ko. Handa akong mag-aral, magluto at handa akong sumakay ulit kay Dagul kahit ihulog niya ako sa putikan. Sa harap ng Diyos at ng iyong pamilya, ipinapangako ko, hinding-hindi kita susukuan. Mahal na mahal kita. Umiiyak na ang buong angkan ni Maria. Pati si Janet, humahagulgul na habang nagvi-video. Kinuha naman ni Maria ang mikropono para sa sagot niya. Vandrick, hindi ko akalain ang pagsisikap ko sa ibang bansa magdadala sa akin para makilala kita at makatagpo ng tunay na pag-ibig. Salamat sa pagpunta dito. Salamat sa pagtanggap sa pamilya ko. At salamat sa pagmamahal sa akin. Kahit minsan, mas matigas pa ang ulo ko. Ipinapangako ko. Ako ang magiging sandigan mo, ang tagapagluto mo. Mag-aalaga sa iyo at ang babaeng hinding-hindi kay iwan. Mahal kita, may matsunurin. Ang speech ni Maria ay alam niyang naintindihan ni Vandrick dahil may subtitle naman na nasa card nito. Pinalagyan na talaga ni Maria para naman maintindihan nito. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. At doon sa harap ng maraming tao ay naglapat ang kanilang labi. Isang halik na may basbas ng langit at ng pamilya. Ang reception ay ginanap sa mismong bukid. May lechon, may kakanin, at syempre may unlimited Jollibee para kay Biboy at sa mga bata. Nagparty ang lahat. Mga Espanyol na kaibigan ni Vandrick na sumasayaw at ang mga tito ni Maria na tinuturuan ng mga dayuhan kung paano uminom ng lambanog.
Habang nakatingin si Maria sa paligid, niyakap siya ni Vandrick mula sa likod. So, Mrs. Vandrick, are you ready for our next adventure? Ready na ready, pero tandaan mo, kahit sa Madrid na tayo titira, ako pa rin ang masusunod sa bahay ha? Biro ni Maria. Yes, mi amor. Anything for my wife. Sagot ni Vandrick sabay kindat. Iba ang pahiwatig nitong asawa ni Maria. Parang alam niya na. Sa bagay, kasal na sila, kaya mangyayari na talaga ang honeymoon nila. At ang pagsakop nito sa cravings nitong iniingatan niya. Hindi naman sobrang kinakabahan si Maria. Slight lang. Well, asawa niya na ito, kaya pwede na siyang lumantong-lantong. Ang kinatatakot lang ng dalaga kung makakalakad ba siya agad. Baka mamaya sa sobrang alam nyo na, baka isang araw siyang maratay. Sabi pa naman ni Janet, dambuhala daw talaga ang mga anes nila. Well, para sa bayan nila, para sa ikaliligaya ng kanyang Diyosawa, ilalaban niya na ito. Ihilang ang pahinga talaga. Wife, don't worry. Bulong ni Vandrick habang inuumpisahan na nilang gawin ang bagay na yon. Hoy, ganito pala ang feeling. OMG, hindi pa pala ready si Maria. Para siyang matitelok sa size nito mga ante. Napasinghap siya nang magtagpo sila ng mahaba, matulis, may katabaan at large nitong basta hindi ka talaga mabibitin. Sa huling pagkakataon bago siya magpadala sa nararamdamang emosyon, ay hinagkan muna ni Maria ang asawa sa pisngi. I love you so much. Napangiti din naman si Vandrick at hinagkan si Maria sa forehead. At natuloy na nga ang bakbakan ng taon. Grabe ang birada, para bang nakikipagkarera tapos kailangan silang mauna sa finish line. Grabing unang gabi ito, ewan ko na lang kung hindi mag-positive si Maria, 1 buwan lang ang lilipas. Matapos ang ingranding kasalan at ang walang katapusang sayawan sa baryo, habang sina Maria at Vandrick gumagawa na ng magiging mini version nila. Hindi pa nagtapos ang lahat sa isang gabi lamang. Dumating na ang sandaling kinatatakutan at pinananabikan ni Maria. Ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa ay nagawa naman na nila. Pero mga inday, hindi lang pala pang one night ang honeymoon. Mukhang pang 1 buwan dahil heto na naman ang kanyang Diyosawa, humihiling na naman sa kanya. Dahil wala pa silang balak na mag-stay sa hotel sa Manila, napagkasunduan nilang sa bahay muna nila magpalipas ng mga araw hanggang sa flight na ulit nila pabalik. Ang kwarto ni Maria, nilagyan ni na Janet at ng nanay niya ng maraming bulaklak ng patola at gumamela dahil wala silang mahanap na rose. Tapos ay amoy ng insenso at bagong floor wax ang sahig. Pumasok si Vandrick sa kwarto na pawis dahil sa mga tito ni Maria na kinulit na naman ito. Pero ang gwapo pa rin ng kanyang asawa. Si Maria naman nakaupo sa gilid ng kama. Nakabihis na ng puting nightgown na bigay ni Janet na halos makita na ang kaluluwa niya. Shala, need pa ba ito? Nakapag-honeymoon naman na sila kagabi ah. Bakit parang gabi-gabi siyang sasabak sa labanan? Maria, bulong ni Vandrick, ang boses nito ay napakalambing. Are you okay? You look nervous again. Sino bang hindi kakabahan, Vandrick, sa loob ng ilang taon? Binantayan ko ang bataan ko na parang may curfew. Ngayong gabi lalaban na naman at kailangan ko na namang ibaba ang bandila. Biro ni Maria, pilit na itinatago ang kaba. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng kamay niya. You don't have to do anything if you are not ready. We can just sleep. Natawa si Maria. Baliw, kasal na tayo, Vandrick. Hindi tayo nandito para mag-usap tungkol sa kung ano o mag-jack and poy. It's fine, my love. I'm ready na ulit. Let's go. Inilapit ni Vandrick ang mukha nito sa kanya. Amoy mint, nakakahiya tuloy kay Maria. Ito na naman ang sandaling hihinto ang mundo. Ididikit na sana nito ang labi sa kanya nang biglang may narinig silang tuko. Napatigil ang dalawa. Tumingin si Maria sa paligid. What was that? Tanong ni Vandrick, nanlalaki ang mata. Tuko lang, Vandrick, parang kapatid ng butiki. Pero hindi lang yun dahil biglang may narinig silang kaluskos sa ilalim ng kama. Maria, something is moving under the bed. Sigaw ni Vandrick, sabay talon sa ibabaw ng kama at nagtago sa likod ni Maria. Sumilip si Maria sa ilalim. Si Biboy pala, kasama ang aso nilang si Tagpi. Nakatulog yata sa ilalim ng kama dahil gusto raw nitong maging bodyguard nila. Biboy, ano bang ginagawa mo dyan? Sigaw ni Maria habang hinihila palabas ang kapatid.
Ate, sabi ni Janet, baka daw atakihin ka ni Kuya Vandrick, kaya magbantay daw ako. Antok na sabi ni B-Boy. Sorry kuya, it's not my fault. It's Ate Janet. She said, I need to stay here like a CCTV. Halos mamatay sa tawa si Vandrick habang si Maria naman namumula sa inis. Matapos nilang ilabas si B-Boy at ilak ang pinto, bumalik sila sa kanilang moment. So, where were we? Nakangising tanong ni Vandrick, dahan-dahan itong hinaplos ang pisngi ni Maria. Sa gabing ito, sa gitna ng katahimikan, tuluyan na namang sumuko ang dalaga. Hindi dahil sa pilit lang, kundi dahil sa pagmamahal. Ang kanilang unang gabi, puno ng tawanan at maliit na pagkakamali. At ngayon na pangalawang gabi nila, talagang matured na. Higit sa lahat, ang pangakong hinding-hindi sila maghihiwalay, ang kanilang naging paninindigan. 3 buwan matapos ang kasal, nasa Madrid na sila. Si Maria na dating yaya, ngayon ay nagmamay-ari na ng bahay na ito. Pero kahit ganito na ang kanyang buhay, ay siya pa rin si Maria na simple lang ang pangarap sa buhay. Masaya ang pagsasama nila. Si Maria ang nagluluto ng sarili nilang pagkain dahil hindi niya makayanan ng lasa ng puro paella. Isang umaga, habang nag-aagahan sila, biglang nakaramdam ng pagkahilo ang babae. Ang amoy ng kape ni Vandrick na dati gusto niya, biglang naging amoy mabaho sa kanya. Vandrick, sambit ni Maria bago tumakbo sa banyo para sumuka. Agad na sumunod si Vandrick. Ang mukha niya ay puno ng kaba. Maria, are you sick? Did that chorizo make you sick? Umiling si Maria. Alam niya na ang nararamdaman niya. Nagpabili siya kay Vandrick ng pregnancy test at nang lumabas ang 2 guhit, halos magtumbling si Vandrick sa loob ng mansyon. I'm going to be a father. Sigaw nito habang binubuhat si Maria at inikot-ikot. Pero dito na nagsimula ang totoong kalbaryo ni Vandrick dahil sa paglilihi ni Maria. Bandang 2:00 ng madaling araw, biglang ginising ni Maria ang asawa. Vandrick, gusto ko ng manggang hilaw, yung may bagoong na maraming sili. Bulong ni Maria. Maria, it's 2 a.m. in Madrid. Where will I find mangoes? Antok na antok nitong sagot. Ewan ko sa'yo, sabi mo mahal mo ko, sabi mo gagawin mo lahat. Baka gusto mong manganak ako na mukhang mangga ang anak mo. Hirit ni Maria, sabay talikod sa asawa. Nakakaunawa na ito ng Tagalog kahit paano dahil tinuturuan niya na ito ng madalas. Dahil sa takot, bumangon si Vandrick. Tinawagan ito ang lahat ng mga kilala nitong Pinoy sa Madrid. Pagkalipas ng 2 oras, nakahanap din ito mula sa isang Pinay na tindera sa palengke na may tinatagong mangga para sa mga Pinoy customers. Pero hindi lang mangga, dahil sa sumunod na gabi naman, gusto ni Maria ng balot. What is a balot? Tanong ni Vandrick. Nang ipaliwanag ni Maria na itlog ito na may sisiw sa loob, halos mag-collapse ang kanyang asawa. Maria, you want to eat a baby duck? Oo, at gusto ko ikaw ang bibili. Kahit nandidiri, naghanap si Vandrick. Dumating ang punto na pati ang mga kaibigan nitong milyonaryo ay tinatanong nito kung saan makakabili ng duck with feathers inside the egg. Nakakatawa dahil ang cute nito pero nagigilty din si Maria. Lumipas sa mga buwan at ang tiyan ni Maria ay malaki masyado. Sabi ng doktor, mukhang malaki ang baby nila. Pero nang magpa-ultrasound na sila, doon nila nalaman ang totoong dahilan. Congratulations, you are having twins. Wika ng doktor. Twins? Gulat na tanong ni Vandrick. Oo Vandrick, 2 babantayan natin. Natatawa si Maria habang hawak ang kamay nito. Dumating ang araw ng panganganak. Sa loob ng hospital, si Vandrick na akala ni Maria ay magiging matatag ay halos himatayin habang hawak ang kanyang kamay. Aray Vandrick, ang sakit! Sigaw ni Maria habang pinipiga ang kamay nito. Push Maria, push. Imagine, you are pushing a buffalo, just like the ghoul. Sigaw ni Vandrick na hindi alam ni Maria kung nakakatulong ba o lalong nakaka-stress. Anong buffalo? Vandrick, isa pang sabi mo ng buffalo, sasapakin kita. Bulyaw ni Maria sa gitna ng labor. Matapos ang ilang oras na paghihirap, narinig nila ang 2 malalakas na iyak. 2 sanggol na lalaki ang ipinatong sa dibdib ni Maria. Kamukhang kamukha ni Vandrick, maputi matangos ang ilong at yunik ang itsura. Manang-mana sa ama samantalang si Maria ang nag-ire. Wala man lang nakuha sa kanya. They are adorable, Maria.
Bulong ni Vandrick habang hinahalikan ng noo ng asawa. Our little warriors. Pinangalanan nila silang Vandrick Jr. at Victor upang maisunod kay Vandrick at sa ama nito. Lumipas ang 5 taon, sa loob ng mansyon, hindi nakatahimikan ng nagahari. Naririnig ang sigaw ni na Junior at Victor habang naghahabulan. Si Vandrick nandoon sa kusina, nakasuot ng apron na may tatak na World's Best Dad. Sinusubukan nitong magluto ng adobo para sa kanila. Maria, does this look like adobo? Or is it more like paella with soy sauce? Tanong nito mula sa kusina. Pumasok si Maria sa kusina at tiningnan ang niluluto nito. Maitim, maasim-asim at amoy bawang. Pwede na, Vandrick, pero dagdagan mo pa ng kaunting lasa. Niyakap siya nito mula sa likod habang tinitingnan nila ang kanilang mga anak na naglalaro sa garden. You know, Maria, looking back that night when I asked for your kipi, it was the best mistake in my life. Mistake cause it's disrespectful. Natawa si Maria. Yes, but it led me to the real treasure. It led me to you. Hinagkan siya ni Vandrick. Ang kanilang kwento nagsimula sa isang nakakalitong usapan hanggang sa napunta sa panunuyo sa probinsya at nauwi sa isang pamilyang puno ng saya at kulay. Wala ng Clarice, wala ng 5 babae at lalong wala ng lungkot. Dahil sa dulo ng lahat, ang pakikipagsapalaran ni Maria sa ibang bansa ay nagtapos sa pinakamagandang desisyon na ginawa niya, ang manatili sa piling ng lalaking ito. I love you so much. Sambit pa ni Vandrick, pero ang kamay gumagapang na naman. Vandrick, later. Bulong ni Maria bago inagaw ang pagluluto dahil baka masunog. Wala silang makakain dahil sa kaharutan ng kanyang asawa. Hinayaan naman siya nito pero hindi siya pinakawalan sa yakap. Wala na siyang mahihiling pa. Sana tumibay pa ang kanilang pagsasama. Ang 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 pagsasama.